Alright, pakibasa pala. Pakisunod ni Sister Anne. When the Lord turns His eyes toward us, He does not look at our past. He does not look at our failures. He does not look at our circumstances. God always sees the purpose He has prepared for us, and that is what changes our destiny. Amen. Ang ganda naman yan. Kasi lahat tayo, we can identify with Gideon. A reference from Judges chapter 6. Mababasin natin dyan kung paano tinawag ng Diyos ang isang farmer at isang someone who belongs to the weakest clan and weakest family and someone who is rejected by his family. Ito, si Gideon. During that time na siya talagang wala namang maipagmamalaki, hindi mo makakakitaan ng anything great, walang greatness sa kanyang buhay. Doon na po'y tinawag siya ng Diyos with a label, with a title na Mighty Warrior. So, ang ganda lang na ganon kumilos ang Diyos at ganon tumingin ang Diyos sa atin. Pag tayo, sabi niya dito, tinitingnan ng Diyos, hindi niya tinitingnan yung ating mga failures, hindi na tinitingnan yung ating past, hindi na tinitingnan ang ating circumstances, ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon. He's not focused on that. Pero ano daw yung focus niya? It's His purpose. Maganda na may Diyos tayo na gano'n. We ourselves will look at our failure and our past and our present circumstances na parang walang mangyayari. You have no hope and you are focusing on the negative things in your life. Pero salamat na lang ang Diyos nakafocus sa kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Kagaya nung kay Gideon, and so he cannot believe his ears. Sabi ng ating nabasa. Sino man ng mga maniniwala na tatawagin kang mighty warrior sa kabila ng alam na alam mo kung sino ka. Sa tingin mo, alam na alam mo kung sino ka. Nakikita mo kung ano ang status mo, kung ano ang talagang totoong condition mo at the present, at the moment. Pero ang Diyos, pag tumawag, tinitingnan niya ang bawat isa sa atin as great. Amen ba? Nakikita ba natin yan sa ating sarili? Or do we believe that kung di man natin makita sa sarili natin yan? At least we believe that when the one saying that, telling that to us is God. And we have to believe that there is greatness in us. There is greatness in you. There will be great things that the Lord will do in our life and through our life. So, pakibasa po, Sister Denia, yung may title na Believing in the Purpose of God. Believing in the purpose of God. So what was it that made what the angel said become a reality in Gideon's life? The fact that Gideon believed these words, he did not take them lightly or reject them. He accepted them in his heart. When you are able to believe God's word in your heart, miracles happen. So doon po sa Judges 6:14, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Yung buo po ba, Pastor? Or yun lang? Yung next paragraph, pakitapos. Okay. It is interesting that this passage says, go in the strength you have. It is as if the Lord were saying, with the strength I have placed in you, you will save Israel. It is not by our own strength that we obtain the victory. When we do something in our own strength, God respects our decision to go it alone, and His power is not displayed. But when the angel said, the strength you have, he was helping Gideon understand that he needed to make room for God's strength in his life. This is what some identify as the anointing of God. Amen. Go in the strength that you have, with the strength that I have placed in you. Yun yung paulit-ulit nating pinag-aaralan.
each and every one of us, nawa makita that we have no strength in our own. Nawa makita natin that we are to depend on the strength that God is giving us. Nawa makita natin na pag ang strength na ginagamit natin ay sa atin, walang patutunguhan, but with the strength that God is giving us, it is unlimited. Walang hangganan. So, pag may ipapagawa ang Diyos sa atin, kagaya ng pinapagawa sa isang very regular person na to, walang special sa kanya, walang something great sa kanya, tapos sasabihin, ikaw ang magliligtas or maglilid sa mga Israelites, sa inyong nation ng Israelites, from the hands of the Midian army, napakalaking army. Nawa makita natin na yung nagsabi nun, makita natin yung strength nung nagsabi nun, nung nag-uutos sa atin. If God is telling us right now that you are to save your family, you are to be my vessel, instrument in saving your family, your community, your company, or your school sa mga estudyante, nawa hindi kaagad mag-focus yung isip natin sa ating sarili. Di ba? Pag kaganon na may pinapagawa sa'yo. Dito sa church, when we are talking about doing things for the Lord, pag may nabigay na task about isa sa atin, we look at ourselves immediately. Focus kaagad sa sarili. And so, napanghihinaan kaagad tayo ng loob kasi ako, anong magagawa ko? But the angel is helping Gideon to see that there is an available strength outside himself, na pag yun yung kanyang kinuha, yung magagampanan talaga niya, kahit ano man yung ipagawa sa kanya. So the Lord said, sabi niya, am I not sending you? Sa Judges 6 verse 14, am I not sending you? Mismong Panginoon na nangusap dito ang nagsabi, hindi ba kita inuutusan? Hindi ba akong nag-uutos sa'yo? Being sent by God means having His support. Just like when an ambassador is sent to an embassy in another country, God has guaranteed that He will support whoever He sends. And we have been sent by God. The preacher Henry Ward Beecher taught that the strength of a man consists in finding out the way in which God is going, and going in that way too. Yan. So, pag ang Panginoon ang nag-utos sa atin, it means, yung kaya ini-emphasize niya yung kay Gideon, am I not sending you? Pag ganon yung line is, you have to be sure that you will have my support, my help, my empowerment, my resources. Yan, parang yung ambassador na pinapadala ng isang country, isang bansa sa different nation. Kahit sino pa yung taong yun, basta Pilipino yun na nilagay sa isang nation, the support of the entire government of the Philippines is upon that person. If kung may pinapadala ang Philippines, an ambassador of the Philippines to the US, yung taong yun nandun sa US, talagang full support ang government ng Philippines doon because he is the one representing the government or the Philippines to that nation, and any affair, any ano man yung haharapin na patungkol sa Pilipinas, siya yung namamahala doon. And so he has the support of the government of the Philippines. Tayo rin, pag tayo pinadala dito sa mundo, ito matindi to kasi pag ang pinapagawa sa iyo ay talagang patungkol sa kaharian ng langit, we have the full support of heaven. Amen ba dyan, mga kapatid? Pag ang nagsisend sa atin ay Diyos, ang ating makapangyarihang Diyos na nasa langit, pag ikaw nag-go dyan, you are sure of the support of heaven. Buong langit suportado sa'yo. Why would we fear? Why would we worry? And why would we look at ourselves or belittle ourselves? Maliitin ang ating sarili, maliitin kung ano mang meron tayo.
anything na ipapagawa ng Diyos sa atin, kahit pa sa pinakamaliit na church, pag yun inutusan ng Diyos at yung church na yun nag-obey at nagtiwala hindi sa kanilang sarili, hindi sa kanilang grupo, kundi sa makapangyarihang Diyos, and then they will see victory upon victory. We are to always remember and remind ourselves, it's the Lord that is sending us. Sabi niya dito, am I not sending you? Am I not the one sending you? Halos ganun na yung sabihin ng Panginoon kay Gideon. Ituloy natin basahin. So yung pinakalas line na nabasa natin kanina, sabi niya doon, the strength of a man consists in finding out the way in which God is going and going in that way too. Ang kalakasan ng isang tao ay yung makita mo kung saan papunta ang Diyos at doon ka rin. Pumunta ka sa daan na yon, and then you will see the blessings, the support of God. Kasi doon siya eh. Minsan kasi, kahit nasa ministry tayo and we are doing something, nakala natin, basta ako gagawa para sa Diyos. And we are doing things na hindi pinapagawa ng Diyos. We cannot find His support kasi wala ka sa daan na sinet ng Diyos para sa'yo, para sa atin. But if we are in the right track, andun yung blessing ng Diyos. Kung ikaw nasa tamang daan, andun ang Diyos. Kung pag tayo nasa tamang daan, andun ang Diyos. Pag andun ang Diyos, andun ang kanyang provision. Pag andun ang Diyos, andun ang kanyang protection. Andun ang Diyos, andun ang kanyang guidance. Pag andun ang Diyos, andun ang kanyang pakikipaglaban para sa atin. Baka minsan pag nahihirapan tayo na parang walang tulong, baka wala tayo sa tamang daan pala. Wala doon ang Diyos. So, let's learn how to overcome weakness. Pwede bang may magbasa dito? Sino pa ang may book? Yung taas ng kamay kanina? Si Auntie Jenny? Yan, si Auntie Jenny, pakibasa itong overcoming weakness. Overcoming weakness, each person knows their own personal weaknesses. This can often prevent the anointing of God from flowing fully in our lives. Let us take a look at some of the most common weaknesses that need to be uprooted so that we can live victoriously. Amen. Salamat po, Auntie. So, this topic, as we decide kailangan ma-deal muna yung weakness natin. Tatlo lang naman as relating to Gideon. Tayo ngayon magiging Gideon, and to look at our weaknesses na kung ano din yung weakness pa niya. Tatlo lang naman to. We're going to look at 3 weaknesses. At pag na-deal yung weaknesses na to, magiging mighty warrior tayo. Because these weaknesses, pag hindi na-deal, it is what prevents the anointing. When we say the anointing of God, that's the favor of God, that's the power of God resting on us. The favor, the power, the strength, the enablement from God resting, dumadapo sa isang tao para magawa at maisagawa ng tao ang pinapagawa ng Diyos. But with these weaknesses na hindi natin sinusurrender sa Diyos, it is hindering His anointing. Kaya hindi tayo nakaka-operate in the way that God wants us to operate. We can operate and do things, but it is according to your human ability or human intelligence. Kaya napakaliit ng nagagawa. So, una, ito, fear. Yan, nakita natin yung kay Gideon. Fear. Fear is the biggest enemy of the anointing. Fear is a voice from hell that tries to position itself close to our ear.
When a person decides in their heart that they want to move out in conquest, fear tells them, you can't do it. It uses their past as an argument and says, I know your life. However, when this attack comes to your mind, you should say, from now on, God is with me and His strength is my strength. And that will make all the difference. Those things that happened before were the result of the fact that God was not with us and we're doing everything in our own strength. But He is with us now, so you can tell fear, I was afraid of you before, but now I rebuke you and command you to live my life in the name of Jesus. You have to face fear, not to run away from it. Gideon had spent his entire life running, but now he had to face what he feared the most. And today you can face what you fear because you are no longer alone. God is with you now. Wow. So today we're going to face that fear. Fear is the voice coming from hell. Grabe na, description nun. Yung fear na yon, yun yung boses na galing sa impyerno. Na pag ikaw merong gagawing mabuti, may pinapagawa sa iyo ang Diyos, at gagawin mo na, yun yung bumubulong na, hindi mo yan magagawa. Yung nagdi-decide kang magbago, hindi mo yan magagawa. Nasubukan mo nga ng ilang beses. Gumawa ka pa nga ng New Year's resolution mo. Sino dito nakagawa? Kasi gagawa ulit tayo. Since elementary hanggang high school, naalala ko nagpapagawa ang mga teachers ng New Year's resolution. Ano yung mga babaguhin mo na pagdating ng bagong taon? Yan. At naalala ko, mayroon din naman. Pero naalala rin natin, parang hindi siya ganon yung impact ng mga pinagawa nilang New Year's resolution. Pero maliwanag kung bakit ganon na hindi naging mabunga, naging effective yung pagbabago sana natin. O anumang mga gusto nating magawa na nag-fail. It's because of the reason that God is not with us. Pero iba na ngayon. Pwede bang sabihin natin sa ating mga sarili, iba na ngayon? Iba na ngayon because God is with us. That makes the difference. God is with us. At kahit Kristiyano ka pa noon, pero ngayon natututo ka na sa life ni Gideon, and you can see the difference that because God is with us and you are looking at the strength of God, lagang ramdam mo ngayon na ikaw kasama mo ang Diyos. Yun naman yung prayer natin. And I really believe, yun yung nangyayari sa bawat isa sa atin. Nagiging sigurado tayo sa katotohanan ng ang Diyos sinasamahan tayo. He is inside of us and He is beside us. Katabi mo lang ngayon ang Diyos. Siya nga'y nasa kalooban mo eh. And siya nga'y nasa likod mo din. And He is before you. Nasa harapan mo din. He is ahead of you sa mga pinupuntahan din natin. Nangunguna siya. So yun ang Diyos. The big difference is that right now, God is with us. So pwede nating harapin ang takot. At sabihin natin, oo, takot ako noon. May pag-amin tayo eh. We have to admit, takot naman talaga ako noon. Pero ngayon, iba na. So now, I rebuke you and command you to live my life in Jesus' name. Ngayon, namumuhay na ako para sa Diyos and He is living in me. So, that's how to eliminate fear in our life. Rebuking it in the name of Jesus. Ang isang taong may Diyos sa kanyang buhay, wala nang kinakatakutan. If God is for us, who can be against us? And next is itong weakness natin, the inferiority. Inferiority is the spirit that makes you feel incompetent, worthless, and unimportant. This spirit controlled Gideon for a time, but today you need to know that God values you and that you are His child. You are so valuable that God Himself became a man and gave every single drop of His blood for you. Ito yung feeling na buti sila kasi talagang ganun sila.
kaya nila. Pero ako, talagang sadyang wala akong kakayahan. Pagmamaliit sa sarili, yung maliit na tingin sa sarili, that's inferiority. At ito yung meron sa akin ng napakatagal. And so, naalala kong hindi ko kayang makipag-usap sa kahit sino because of this inferiority, low self-esteem. Ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Pero ngayon, binago na tayo ng Diyos because pinakita ng Diyos ang value natin when we become His children, when He called us to become His children. Pag anak ka ng Diyos, nawa nakikita na natin na anak na talaga tayo ng Diyos. Hindi na tayo basta-basta. Yan ang katotohanan ngayon eh. Na nawa ini-enjoy natin yung katotohanan ng anak ka na ng Diyos. You have been given authority and position to become a child of God. And so, pag titignan mo, sarili mo, talagang titignan mo yan na mataas. Hindi po basta-basta yung tawagin kang anak ng Diyos. At yun yung katotohanan. Anak tayo ng Diyos. We are not just any son or daughter of a governor, of a senator, or of a president. You're not just a son or daughter of the richest man in the world. You're not just son and daughter of the most powerful man in the world. Kahit sino pa yan, kahit siya pang nagmamayari ng mundo, pag siya ay tinawag na man lang yan. Human being, human, immortal, he is mortal, limited yan, at namamatay. Pero tayo, pag tinawag na son of God, a child of God, grabe, ibang level na yan. Sana mataas yung paningin natin sa ating sarili. Sa right perspective po, mga kapatid, sobrang taas ng tingin sana natin sa ating sarili. Hindi sa negative way na magmamataas, kundi napakataas ng tingin mo sa iyong sarili. Hindi mo basta-basta isasama yung sarili mo sa mga masasamang tao. Hindi mo basta-basta gagamitin ang buhay mo sa mga walang kwenta because you can see the value of your life na hindi ko basta-basta. We are so valuable. Pinaunawa na sa atin ng Diyos ang ating value. Binuksan na ang ating mata sa totoong halaga natin. Our value is defined by what God did to redeem us. Kung hindi ka mahalaga, bakit pa ibibigay ng Diyos ang buhay ng kanyang anak para sa iyo? Kung hindi tayo ganun kahalaga, bakit pa kailangang pagbayaran ng dugo ng anak ng Diyos? Every drop of the blood of Christ ay yung po, pumatak lahat yon para sa iyo, para sa akin. Grabe, no? Ganun tayo kahalaga na ang dugo ng anak ng Diyos ay dadanak para pagbayaran ng kasalanan kung hindi ka na mapunta sa impyerno. Nagsasabi, napakahalaga pala natin sa mata ng Diyos. Ganun pala tayo kahalaga. He wouldn't allow us na basta-basta na lang mapunta sa impyerno. Na basta-basta na lang mapahamak. Na basta-basta na lang mamumuhay dito sa mundo, mabibigyang buhay, mabubuhay at isang buhay na walang kaayusan. Because we are so valuable, so important. He did everything to secure a good future, a good life for every one of us. Ganun po tayo kahalaga. Praise God. Sa mga sobrang mga valuable na anak ng Diyos. And last, dito na po tayo sa last. Negativity. So ano ulit yung dalawang nauna na weakness na in relating to the life of Gideon, the mighty warrior, siya na-eliminate yung kanyang fear, na-eliminate yung kanyang inferiority, na-eliminate yung negativity. Sino pa dito kapatid yung mga meron pang life class book na hindi pa nagbasa? Can you please heart? Okay, please read kay Ate Lorna. Negativity, sabi niya dito,
is a spirit that tries to control our thoughts and make problems seem bigger than they really are. When a person is eager to conquer something, negativity quickly whispers in the ear. You'll never be able to do that because it's too big. People often reply, "You're right. I hadn't thought about it like that." Then lower the expectations and step aside. Pagituloy po. We can overcome the negativity that has accompanied us for years by taking hold of the promise that was given to Gideon. Go in the strength you have. Accepting the strength of God in our strength is the only way to conquer in all areas. It is really possible that your problem could be bigger than God, or that it could be stronger than Him. Someone once said, "God and I are the majority." When someone has the strength of conquest that comes from God, there is no goal that cannot be achieved, no wall that cannot be torn down, and no army that cannot be overcome. Everything is possible because you have the strength of God inside you. God did not require anything from Gideon except his willingness. Once he was willing, Gideon received front row seats. Gideon received front row seats to watch all that God was doing. Amen. Praise God. Ang ganda naman nun. Thank you po, ate, for reading. Wow. So, ayun po, it's very possible pala na problems can be bigger than God. Depending sa kung paano mo tinitingnan yon. So, etong negativity na to, ito yung naglilimit sa atin. Ito yung tumatanggal ng anointing na binubuhos ng Diyos. Ito yung kung may sinasabi sa'yo na project or may sinasabi sa'yo na vision, lagi kang nakatuon sa mga difficulties na pagdadaanan, sa mga wala, sa mga kahinaan. Yung focusing on the negative, and that's why nalilabel tayo na negative person. Pero ito yung isang weakness na kailangan mawala sa atin, and then pag ito wala, ito po, wala nang magiging hindrance sa paggamit ng Diyos sa atin for His anointing to flow in our life. Kaya nga talagang sinabi niya kay Gideon is, go in the strength you have. Napakaganda na matanim sa atin itong nabasa na God and I are the majority. Sometimes we look at ourselves na we are alone. We look at ourselves na napag-iwanan. Nag-iisa ka na lang. Walang tutulong sa'yo. But yun nga if we're going to look at it this way, ang ganda nun. Hindi ka naman nag-iisa Kasama mo ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, you are always majority with God. Kahit parang ang dami ng mga problema, pero kasama mo naman ang Diyos. The truth is, you are with God. Ano bang problema ay hindi kaya ng Diyos? Sino bang kaaway ay hindi kayang talunin ng Diyos? Ilan bang thousands of army yung hinaharap niyo ngayon? Gaano ba sila kalalaki? Gaano bang kahigante ang mga Goliath na yan? Gaano bang karami yung mga Midian armies na yan? Gaano bang kalawak ang sea na yan, ang dagat na yan na kailangan niyong tawirin? Diba? So, ang ganda na tayo na-open sa mga ganitong understanding. God and I are the majority. Pag ang ating dala-dala ay yung kalakasan galing sa Diyos, walang goal na hindi kayang gawin. Walang goal na hindi kayang i-achieve. Walang wall na hindi kayang gibain. Walang army na hindi kayang talunin. At lahat ay posible dahil sa kalakasan ng gagaling sa Diyos. Ang iisa lang na
bagay na ni-require ni God kay Gideon is this willingness. At nung naging willing si Gideon to be the vessel of God, yung pala yung parang picture daw nun. It allowed Gideon to sit on the front row para mapanood niya closely yung mga victories na ginagawa ng Diyos. Napagandang maging ganun yung ating pamumuhay dito sa mundo. That we are just sitting on the front row, watching closely and clearly what God is doing in our life, the victories that He is giving us, the victories that He is bringing us. Pag tayo po just be so willing to believe the promises of God and so willing to obey God. At least naniwala siya, kahit medyo may negativity siya, naniwala siya eh. And kalaunan na wala naman at deal sa kanya yun kay Gideon. He believed, and then if we're going to look at the life of Gideon, talagang he led an army. Patuloy pa rin na pinakita ng Diyos, it's not about their number. Kaya nga binawasan ng Diyos, naging 300 na lang sila. And they fought like against 100,000. Yung kalaban nila. So, yung nga po gusto lang ng Diyos na maging maliwanag sa bawat isa sa atin. Ba't ka matatakot? Ba't mo titignan maliit ang sarili mo? Kung ang nakatira dyan sa sarili mong yan, sa buhay mong yan, ay pinakamalaking Diyos. That's an overwhelming fact. Ang truth na talagang nakaka-overwhelm is, nagkasya sa'yo yung Diyos na hindi magkasya sa buong mundo. Sa buong earth, hindi po kasya ang Diyos. It's just earth is His footstool. Pag nagkaroon ng physical na katawan ng Diyos, hindi kasya kasi tungtungan lang ng kanyang paa ang earth at ang kanyang trono ay heaven. Sabi niya, heaven is my throne, earth is my footstool. Upuan niya ang langit, patungan lang ng paa ang earth, ang mundong ito. Hindi siya magkasya sa mundo, and yet kumasya siya sa puso mo. Amen ba? Mga nakikilig dyan. Wow, praise God. Napakalaking Diyos, hindi kasya sa mundo, pero kumasya sa puso natin. And so, ba't mo titignan na maliit ka? Grabe naman laki ng Diyos na nakatira sa'yo. So, pag tayo matatakot, wala namang hindi kayang talunin ng Diyos. Ba't ka magiging negative? Marami ng mga pangako ang Diyos. At siya'y tapat sa kanyang mga pangako. So, I believe every one of us can be a mighty warrior. We just have to decide. Choose. It's very possible that you can be a defeated army. It's very possible that you can be a mighty warrior. It's very possible na malaki ang problema mo, and it's very possible na napakaliit ng problema. Depending on what you choose to believe, on how you choose to see God. So, sabi ng live the lesson, isisigaw natin, declare out loud, I know that God is with me from now on, and I declare that His strength is my strength. Yung lakas ng Diyos ang aking kalakasan. Pangalawa, na i-declare natin, I am so valuable that God paid the highest price for me. He gave His life to save me. Ano daw yung price natin, yung presyo natin? Hindi ka pwedeng bayaran ng 1,000,000 o 100,000,000. Kasi ang pinambayad sa'yo, ang pinambili sa'yo, ay buhay ng Panginoon. We are so valuable. The highest price possible is is the price that was paid for us, for each and every one of us. The highest price possible. And that's the life of the Son of God. So it's talking about our value. So dalawa itong di-declare natin. Sasabihin daw natin, ulitin natin yung una. I know that God is with me from now on, and I declare that His strength is my strength. Tagalogin natin. Alam kong kasama ako ng Diyos or sinasamahan ako ng Diyos simula ngayon. Ang dinideklara ko, ang kalakasan ko ay ang kalakasan niya. Or ang kalakasan niya, ang kalakasan ko. Lakas ng Diyos, ang lakas ko. Pangalawa,
ako ay sobrang mahalaga na binayaran ng Diyos yung pinakamataas na bayad. Yun na yung pagbibigay na ng kanyang buhay para sa akin. So remember the lesson. When God looks at me, He sees the purpose He has prepared for me. And that is what changes my destiny. When God looks at me, He sees the purpose He has prepared for me. And that is what changes my destiny. Nung ako tinitingnan ng Diyos, tinitingnan niya yung purpose, yung kadahilanan na ako'y tinawag. At yun yung nag-ayos ng aking patutunguhan. Yun, he doesn't look at our circumstances, at our weakness. Basta pag tinitingnan tayo ng Diyos, He is looking for that purpose kung bakit tayo binigyang buhay, kung bakit tayo tinawag. Nakatuon siya doon eh. Maaring punong-puno tayo ng kahinaan, pero hindi siya doon tumitingin. Nakatingin siya sa purpose. And He's just waiting for us to be willing and to really believe na siya ang kikilos. It's not about us, but it's about what He can do. It's about His power. It's about His might. It's about His provision. It's about His resources. So, pag na-shift yung puso mo, kapatid, yung isip natin doon sa Diyos at hindi na sa problema, pag na-shift yung puso natin to believing, and then we are so connected, totoo, konektado na tayo sa panggagalingan ng solusyon ng problemang kinakaharap mo ngayon, kapatid. Ng kabigatang kinakaharap mo ngayon. Ng challenges na kinakaharap mo ngayon. Each and every one of us in our personal life is facing different problems. Pero kung bakit tumatagal ang paghihirap natin at bakit tumatagal na tayo nabibigatan is because we are not doing the right thing of connecting to the source of every solution. Nafo-focus tayo kasi we are just focused on our weakness. Bilang isang tao maraming kahinaan, tunay nga na natalo tayo ng ating mga kahinaan. And so we are focusing on the problems na nidi-disturb tayo. Hindi na tayo nakakapag-focus sa kung paano mag-connect sa source ng solution to the problem. Pero ngayon, natututo na tayo. And so, we are focusing now on God. We are looking at God. We are fixing our eyes on Jesus. We are just focusing on how to develop a closer and better relationship with God every day as we are doing this devotion. Yun ang nangyayari. Ramdam po natin yan, mga kapatid. Ako nga po, ramdam ko yun. That every day that we are exposing ourselves to the Word of God, may nangyayari, napapabuti ang ating buhay. Ramdam nawa natin na palapit tayo ng palapit sa source ng provision, ng solution, sa source ng restoration, reconciliation. Ang Diyos ramdam natin yan. Habang nararamdaman mo yan, lumalaki yung faith mo. Talagang hanggang sa yung faith mo na, mas naniniwala ka na sa sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng mundo at sinasabi ng sitwasyon mo. Kasi maaaring sa ngayon, ang lakas ng sigaw ng sitwasyon mo. Kaya hindi mo kayang mapakinggan ang pangako ng Diyos. Pero habang palapit tayo ng palapit sa Diyos, habang tayo po nag-focus dito sa ating lesson, sa mga salita ng Diyos, and we are praying, and we are praising God, yun po napapalapit tayo sa Diyos, napapalayo tayo. Yung tingin natin hindi na nakatuon doon sa mga disturbance na yan, mga problemang yan. And that what would make us a mighty warrior. Pag naging tama na yung paniniwala natin, pananampalataya at perspective natin. Praise God. Mga mighty warrior, mag-amen naman tayo dyan. Amen. So, doon po tayo nagtatapos. Praise the Lord. Amen. Una natin ngayon. Grabe naman, ang daming mga ginagawang mighty warrior. Ginagawa ng Diyos na tayo mga mighty warriors. Praise God. Nai-eliminate yung mga hindrances na yan sa pagtanggap natin sa maraming pagpapala ng Diyos. Patuloy pa na i-eliminate ng Diyos yan. So,
We are encouraging everyone and anyone to share about the lesson. What are your insights? Ano yung mga nakuha niyo rito? Saan kayo na-bless na banda doon? Ano naman yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo? Personally sa'yo, as you listen to the lesson, ano na ngayon yung alam mo, yun na yun ang sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon. So, who would go first? Go, mighty warriors! Sino pong maunang mag-share? Amen. Siya, Pastor. Wow! Sige, Sister Ann. Sakto-sakto may dating nga topic. Kasi yung talagang hinaharap ko ngayon, yung fear ko talaga. Nung ko na naiptingin nga, do not be afraid because I am with you and then I am your child. And dating nga, di ko na nga i-declare. So talaga nga, i-declare ko talaga dating nga ko na nga, di nga ibagak nga, I was afraid of you before, but now I rebuke you and command you to live my life in the name of Jesus. Tas, ay ko na natikot di God nga lives in you kat dakdakkel. So nga yung nagmayat nga dito nga adalan di life ni Gideon. So may bagak adwani mighty warrior. I am mighty warrior. So nga ayo grabe nga ano may ma-explain. So ayo nag-imbagti ako na kayak nga binbangon kasi napalabas nga daw kat ang ko kaya nga bumangon nga talaga kat iti nga talaga nga pingin nga may binbangon kat sakto nga pagdaldalanak nga di weaknesses ko. So di to God be the glory na palagipanak and naipayan iti courage. So nga hanakon nga agbutong kasi in every agpayak kami no kaslaada na kwanti year ko or na sense ko kat kaisardo nga na instead ko mga i-overcome ko. So diay diyaman iti rating nga topic nga nagmet nga balik-balikan nga basa-basaan. So diay naimbay-imbag ti ako. Amen. Thank you, Sister Ann. Isang totoong ginagawa ng Diyos na nagiging magiting na mandirigma. Yung pala yung saktong Tagalog na mighty warrior. Magiting na mandirigma. Next, sino pa po? Padas ko, Pastor. Ay, sige po. So, good morning everyone. Madaya tayo man ni Apo itatamanin nga aldaw kat napintas man dito nga topic tayo. Tingay adang nga weaknesses kanya kat dito ngay kwa inferiority. Most of the time kat makita na di bagik nga kalangay nga very incompetent. No kastigayam nga siguro not dito panunod ko mata di garud numaminsan kat kalanga i-compare mo di bagim ngay no inya ti kalanga kitam kayam kanjay kayan ti kadwang ngam dito nga na bless akmanen nga kuna na nga kwa jay nalyud ay ni kwa nabanor tayo iti mata ni Apo Diyos kan in pa uyas na pay ti dara na ijay cross gapo kada tayo kat dito nga ti mangitad kanyak ti strength nga mangbaliw nga iti mindset ko tapno ma-overcome ko dito nga inferiority no maminsan kat matatake nga talaga nga dito so nga isu ti mang hamper kanya kay nga mang aramid iti dapat ko nga aramidan kat diay lang Apo ay diay lang Pastor. Thank you kan matayo tayo ni Apo matatang aldaw. Amen. Praise God. Glory to God for that. Grabe po. Salamat na tayo binabago ng Diyos. Next naman po mga kapatid. Ako po, Pastor. To God be the glory.
Ay, sige po. Ayan. And glory to God. Good morning, family. Nice na makapagbahagi naman ng siguro testimony regarding this one. Ito kasi yung isa sa mga naging encouragement ko dati, Pastor, nung nasa loob pa ako. Parang when God gave me na opportunity na nung tinatawag po niya ako to serve in the ministry, to maging full-time dun sa pagsaserve sa kanya dun sa loob ng jail. Kumbaga hindi ko kasi makita yung sarili ko na Then I came across din itong judges na to, yung 6 to 8 about Gideon. So doon ito kasi yung isa sa naging ko rin, parang naging devotional time ko rin na ginawa ko dun sa jail. During this time kasi sabi niya sa akin that na magagamit kita, sabi niya sa akin na ganyan. Pero sabi ko, iniisip-isip ko, Lord, sigurado ka ba paano mo ko magagamit in a way? Because kung tutusin, similar with the same na sinabi ni Gideon, I am weak, sabi niya, I am the weakest sa clan ko, sabi niya ganyan. Kumbaga wala akong eligibility or credibility na maging warrior mo. So yung parang unang naging lesson sa akin nitong kwan na to is God uses tough times to get our attention. Kumbaga during that tough time na nangyari sa buhay ko, kumbaga gaya na nangyari dito sa Book of Gideon na kwan. Kumbaga this is the toughest time ng Israelites. Kumbaga hindi nila alam kung saan yung ang ganda ng mga sitwasyon nila dati. But it came to a point that God pinarusahan sila ng Panginoon because of their they denied the Lord. Kumbaga kumbaga tinignan nila na kaya namin to without the Lord. Kumbaga they disregard the Lord. Kumbaga nawala yung Panginoon dun sa equation ng goodness ng sa buhay nila. So similar, sabi ko, oy, ganun din yung buhay ko. Sabi ko na ganyan na. In good times, sabi ko na ganyan, nung maganda yung buhay ko, maalwa yung buhay ko, sabi ko na ganyan, I did not recognize or know the Lord. Sabi ko na ganyan. So yun yung parang naisip ko, tama naman. God uses this tough situation to get our attention. So kinuha nga ng Panginoon yung attention niya sa akin dun sa panahon na parang imposible mangyari yung lahat. Tapos yung second lesson na naging ko dito sa Judges, Pastor, yung God sees more than we do. Kumbaga nakikita ng Panginoon yung na hindi niya nakikita yung isang ordinaryong yung makasalanan, yung bilanggo, hindi niya nakikita yung Bakit God sees more on the heart. Sabi niya, gaya nung nakita niya si Gideon, sabi ng angel sa kanya, mighty warrior, sabi niya ganyan. Because nakita ng great angel na yon, it says, I know it's the Lord Jesus Christ. It's not Gideon himself na sinasabi niya na weak siya. Kumbaga nakita niya yung sarili niya as a mighty warrior. Minsan kasi ang nangyari kasi kay Gideon kasi the reason why hindi niya nakikita yung the way na nakikita ng Panginoon because he was blinded kung ano man yung nangyayari sa sitwasyon niya. Kumbaga nakikita niya yung sitwasyon nila that imposible itong nangyayari. Kumbaga pinarusahan na kami. Wala nang inabandon na kami ng Panginoon. Kumbaga yung faith niya, yun yung lack of faith niya, yun yung nag-blind sa kanya. Kaya hindi niya nakikita yung sarili niya bilang isang qualified na warrior. Ganun din ako dati, Pastor, nang nakita ko ng Lord, hindi po ako kagamit-gamit. Ganun po yung sitwasyon ko dati. But when God asked me to nung sinabi niya sa akin that similar to Gideon, I asked many confirmation. Can you give me, sigurado ka, give me yung affirmation na ganito. And God had affirmed that so many words sa Bible, may mga missionary, kumbaga mga pastor, kumbaga ang daming nag-confirm na ganyan. Parang ayoko pa rin maniwala na gagamit-gamit ako. Kasi ganun nga yung I've seen my background na ganito. Napaka-imposible, Lord, napaka-imposibleng mangyari na ganito. But God, kumbaga, binigay sa akin ng leading ng Panginoon is remove that biggest lie sa buhay mo. Because nung tinanggap mo ko, sabi nga, you become my child. You are my masterpiece. Kumbaga, pinaalala nyo, you are my masterpiece. You are justified. Kumbaga, you are freed from condemnation. Sabi niya ganyan. You are adopted to my family. Sabi niya ganyan. You are citizen of the heaven. Ano pang gusto mo na malaman para masabi mo na hindi ka qualified? Kumbaga, you belong to God. You
I have never separated you from my love. Kumbaga, the fullness of my goodness is in you. Kumbaga, yun yung talagang paulit-ulit niya na, nasan pa yung sasabihin mo na hindi ka qualified doon, sabi ko na ganyan. My inheritance is completely yours, sabi niya sa akin na ganyan. Then, yung naging kwan ko doon is, tapos nung tinanggap ko yung bagay na yun, sabi ko na ganyan, doon ko napatunayan na God is patient with our faith process. Kumbaga, hindi basta-basta na when you accept the Lord Jesus Christ as your Lord Savior, boom, ganun na agad na parang ang laki na agad ng faith mo. Hindi, kumbaga, same with Gideon. Kumbaga, the Lord has been very patient dun sa paghuhubog dun sa faith ni Gideon. Kasi from time na witness na niya na ganoon, marami pa siyang hiningi ng ganito, Lord, pwede bang gawin mo yung ganito para mapatunayan ko na ganito? Same with the Lord. Siguro ganun din sa akin dati, Lord, pwede bang isa pang senyales bago ko maniwala na ganito? Lord, can you give me an opportunity na makapagsalita na ganito, explaining ganun? Tapos doon kasi yung yun yung time na similar with sa akin pastor, is the Lord was developing yung give me developing yung yung is very kind, the Lord is very kind in assuring me na kaya mo yan, not because on your own but on my own power. Yun yung parang binigay na assurance ng Panginoon. So yung last pastor na parang naging lesson sa akin yung Gideon is yung success natin is determined by God's power, not on our own. Kumbaga yun yung similar with Gideon na nagsimula siya sa 22,000 men, tapos na-trim down ng 10, tapos naging 300. Tapos ganun din yung naging faith ko. Lord, how can I conquer? Nandito ako sa kulungan na to. Kumbaga, how can I move? Sabi na ganyan. But those little opportunities na binigay sa akin ng Panginoon, ginawa niya yung impossible na naging mayor ako dun sa loob ng kulungan. He gave me favor with the warden so that I could give me an opportunity to at least magkaroon ng Tuesday, Thursday, and Sunday na worship and fellowship service. Sabi ko na ganyan, Lord, that is a big opportunity. Kumbaga, similar din with Gideon. Kumbaga, hindi mo kailangan na nandun ka na mag-aral ka 4 years or sa Bible school because kumbaga ako na yung magbibigay ng ako na yung magiging personal na teacher mo to teach you the things na kailangan mong sabihin. Kumbaga, yun yung parang naging enlightenment sa akin. Then when I went out, sabi ko na ganyan, it's an opportunity to lead the Lord, but hindi ko alam kung paano. So sabi ko sa sarili ko, Lord, kung paano mo na-guide si Gideon dun sa bagay na yun, and paano mo i-confirm sa akin yun, Lord, it's yours to, ikaw na ang bahala. Ganun din yung ginawa ko sa akin. So I thank God sa opportunity na binibigay niya sa akin, opportunities na hindi ako akalain na pinagkakalob ng Panginoon to share the message of God through my life testimony. So nagpapasalamat po ako dun sa bagay na yun. And one thing more na parang nagbigay sa akin ng na affirmation that we're on my right track is I'm in the right family. Nandito po ako sa Agape Reaching People Ministry in your sa pamamahalan niyo po, pastor, na knowing that kumbaga yung how we kung paano ako ma-equip to lead or at the same time to share the message of God, and at the same time, kumbaga nagpapasalamat po ako dun sa opportunity that you are molding us. Hindi lang ako, nandiyan yung mga sa bawat isa na narito, alam ko na nandun yung pagmumold ng Panginoon through your leadership and through your shepherdship, pastor. Yun lang po, pastor. To God be the glory po. Praise God. And we are so blessed to be listening a powerful testimony sa isang kapatid. And I am so overwhelmed on how God connected us together, or how God gathered us together for His purpose. Yun po yung talagang nagpapatunay. He's conforming something to each and everyone. It's conforming something to me. He's conforming His calling for the church. Kasi pinoprovide na yung mga kailangan ng mga tao. At yun yung nakaka-overwhelm. So, wow, talagang totoong mga mighty warriors na tayo ng Panginoon. Praise God that this truth is very available to transform us.
Kasi kung walang ganitong mga available truth na magta-transform sa atin, akalain mo, magpapatuloy pa yung buhay natin ng mga talunan. Mga negative thinkers, mga living in fear, living in inferiority. But the truth of the Lord is so available to transform us. Doon po talaga ako doon sometimes naiiyak na grabbing, it is just so available to every one of us. Available, tapos tayo binigyan ng capacity ni Lord na maunawaan. And so we are just enjoying our life as His children. So salamat po doon, salamat sa mga nag-testify, mga nag-share. Meron pa po ba? Last one. Kung hindi last one, last two. Pastor, Sige po ate. dito tayo sa fear. Nung tinitingnan ko yung aking life, magsimula nung ako nag-encounter, marami pa rin akong fear. The reason that I have fear kasi marami pa akong tinatago na secret ng buhay ko. But there is a time na the Holy Spirit spoke to me kasi sabi ko, Lord, tumatayo ako, nagbabasa kasi noon sa cell group noon, you read your devotional. Yun yung naging training namin. Sa cell group, babasahin namin yung devotion namin, i-share namin. Yun yung naging training namin bago tumayo sa harap ng maraming tao. And every time that I'm sharing my devotion, my testimony, there is condemnation in me. Nakukondemn ako. Tapos, nung nag-lesson kami kay Pastor Scott noon about sa clear conscience, doon ko nalaman na ayun pala, the reason na tayo ay nagkakaroon ng fear, the reason na tayo ay parang nagkakaroon ng inferiority at negativity. Ang roots nun kasi is fear. Kasi marami pa tayong hindi ini-expose sa life natin. Kasi di ba sabi, you will be my witness. Di ba ang isang witness, sasabihin lahat yung na-experience niya, yung nakita niya, yung narinig niya. Yun, sa akin noon, nagsimula nung in-expose ko yung secret ng life ko one night sa nightlife. Nung sabi ni Pastora na mag-share ka sa nightlife. Grabe yung conviction sa akin na kung talagang may trust ka kay Jesus, na kinuha yung shame. Kasi di ba the blood that shed was, yung nag-shed sa kanyang mukha is para sa identity natin, para wala na tayong low self-esteem. Yun ang palaging nababalik. Tapos, na yung sa accountability. So, very important yung accountability na yun kasi yun yung tumulong sa akin para ma-expose kung sino talaga ako, yung past ko. Kasi yun ang palaging sinasabi ni Satan kilala kita, tumatayo ka dyan, nagsasalita. Yun yung nagbibring sa atin ng fear, yung hindi pa natin na-expose kung sino tayo, kung ano yung mga ginawa ni Satan sa buhay natin. Actually, kapag in-expose natin yung dark past o yung maruming part ng life natin, actually ang in-expose natin doon, yung trabaho ng Diablo. So, nagsimula nung in-expose ko yun, na parang feel ko na nabitiwan na ako ng Diablo kasi wala na ngayon nagpo-condemn sa akin na kilala kita, ganun. Parang wala na yung shame. Kailangang maniwala tayo na yung shame na yun, yung mga nakakayang part ng life natin, kinuha na talaga niyan sa cross. Sa akin yun, nung nasabi ko na ako noon nung bata ako, na molestya aknay, nakamuti Tagalog na day, abuse din ba ang tawag doon? Tapos, molested yon. Tapos, nung lumalaki ako, parang, syempre, nagising na yung last sa aking katawan. Doon na ako natutong, wala namang nagturo sa akin, pero bakit ko alam na ako ay nagmamasturbate? Parang yun yung pinakamarumi, pinakanakakaya na nangyari sa buhay ko, na to the extent na lumalayo ako sa mga tao, na parang ayoko baka ma-expose ako, nakakaya. Pero that night, nung na-expose ko, nung nasabi ko yun, doon nag-work sa akin yung promise doon sa Hebrews 12:1 that we are yung huge crowd na merong mga witnesses. Tapos sabi ba dito, let us strip off every way that slows us down. Nagsimula nung na-expose yun, marami ng tao na yung bang in-expose na ng enemy yung nangyari sa buhay nila, na ganun pala yun, ganun nag-ooperate si Satan.
Satan operates in secret. Kapag hindi mo yan in-expose, yan ang nagpapabigat sa'yo. Yan ang dahilan na hindi ka na makalapit sa Panginoon. Yan ang dahilan na tumatakbo ka na kung anong ipapagawa sa'yo. But God made that a blessing. Kasi pagkatapos nun, marami ng adaon ngay may lumapit na sa akin na nagpatulong na ganun ang naging experience nila nung bata pa sila. So yung dark side ng life ko, God turned it into a blessing na na-expose din sa buhay ng mga tao. At doon nga sila lumapit, ano ang gagawin nila? Kasi nandoon na rin sila. Parang ganun. So, yun, nagsimula nung na-expose yun. Kapag tumatayo na ako, meron din yung kilala kita. Tapos, nandun na yun yung kagaya ng declaration dito na, bakit? Nasabi ko naman na wala ka nang isisingil sa ating Satan. Alam na ng mga tao, kilala na nila ako, alam na nila ang baho ko. At naniniwala ako na yung baho na yun, kinuha na ni Jesus sa cross. Kay Jesus ka na makipag-usap. Yung gano'n na ngayon, nandun na yung conviction na meron ka ng boldness, meron ka ng confidence na lumapit sa Panginoon. Kasi sabi naman dito sa sa Colossians 2:13 and 14, He forgive all our sins. Napatawad na wala nang isisingil sa atin. He canceled the record. Kinansela na ng Diyos yun. Kailangan nating paniwalaan yun. Kailangan maniwala tayo. Pag naniniwala tayo, gagawin natin kung ano yung nararapat. Hindi na tayong magtatago. Ilalabas natin yung trabaho ng dyablo sa buhay natin para tayo ay lumaya. Kasi sabi dito sa 1 John, ito yung mga verses na pinanghawakan ko. Nagsimula nung na pag-aralan namin yung about sa clear conscience. Kapag may fear ka, you can be sickly. Kapag may fear ka, umiiwas ka sa ministry na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kapag may fear ka, ang dami mong blessing na iniiwasan na dapat makuha mo. Dahil sa fear na yun, ginagamit ng dyablo yun para tumiklop ka. Pero actually, hinanda na ng Panginoon, kagaya ni Gideon. Kailangan mo lang aminin kung ano yung weakness mo. Kailangan mo na-expose si Satan. Kasi sabi dito sa 1 John 3:20, hindi yung puso natin ang nagko-condemn sa atin kasi kilala natin kung ano tayo, anong ginawa natin at kilala tayo ng Panginoon. Alam naman niya, wala na tayong maitatago sa Kanya. Tapos sa verse 21, dear friends, if our conscience is clear, we can come to God with bold confidence. Ang nagpapabigat kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon, yung guilt conscience. At ang in-explain dito, yun yung biggest enemy ng anointing. Bakit? If we have fear, hindi tayo nagtatrust kay God. Nagtatrust tayo doon sa binubulong ng kaaway sa atin. Ay, oo nga, Pero sabi ng Panginoon, you are wonderfully and fearfully made. So, importante pala na meron tayo promise na pinanghawakan. Ako nakabangon ako doon sa kahihiyan na nangyari sa buhay ko kasi naniwala ako sa promise niya. Naniwala ako na kinuha niya yung mga kahihiyan sa buhay ko at pinakon niya sa cross at hinugasan niya ako ng kanyang banal na dugo. We need to believe that and we need to always claim that. Kasi minsan bumabalik, kinokondem, pero nandun pa rin yung pagpapakumbaba sa Panginoon na Lord, alam kong kilala mo kung bakit marami kayong fear, marami pa kayong tinatago. Yun. So, this is sa akin sa testimony ko na doon na tanggal yung mga takot. Nung parang nung na-expose ko yung trabaho ng job, nung sinabi ko yun, hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Kasi minsan sabihin mo, nakakaya, ganito. Hindi kasi nasa promise na yan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya pababayaan na tayo ay palaging panghawakan ng kaaway. So, yun yung ating masishare sa life ko na na-overcome ko yung fear nung in-expose ko yung trabaho. So, lahat ng papuri at pasasalamat doon sa kabutihan ng Panginoon. So, Amen. Kaya pala ganung katapang si Ate Vels. So, yun pala yung sikreto. Exposing lahat ng mga pwedeng panghawakan ng kaaway sa buhay natin para malaya tayo na malaya at matapang na nagdi-declare ng mga truth. Wala na siyang pinanghahawakan sa buhay natin. So, praise God. Salamat po, Ate Vel, sa pag-share niyan. Kasi kailangan talaga natin completely be set free
maging totoo at ganap ang ating pagiging malaya. And as nagle-level up yung kalayaan natin, nakikita din kung paano tayo nagle-level up sa pagsaserve. And we all want to be as passionate na talagang mag-serve, kagaya kung paano passionate si Ate Vels. Praise God for that. Marami ang nadadagdagan ang mga mas passionate pa. Next. Ako, habol ako, Pastor. Ay, okay. Okay. Pero pa? Nalin. Sige, i-practice ko ti pagiging warrior nga ko nada. Pero Si kanina Herschel. Ha? Ay, hello? Late feedback ko. Okay, so it's my turn naman to share kasi kanina ko pa gustong mag-share pero hesitant ako kasi parang wala lang, hesitant lang, parang hindi na ako nasanay. But anyway, first and foremost, agyaman na kanikad kasi I woke up early, tata. Yes. Nasira ang sleeping pattern ko kasi. But anyway, yun, so praise God. Warrior is defined nga brave, someone, fighter. Wala na siya. Sa atin, we have our own battles. Every day, marami tayong battles. Tapos, the war zone tayo or yung war natin sa mindset natin. And ang gandang, napakaganda lang na ma-remind sa atin kung sino ba tayo in Christ. Ayun. Kasi, nung ay malipatan tayo ngayon sino ka ba kay God? Nawalan nga tayo ng confidence, nawalan tayo ng parang, yung parang nawalan ka ng authority ba? Ganon, na natatakot ka. Ganon. But, this is a great reminder sa atin na hindi lang tayo basta-basta. We are the children of God, anak tayo ng Diyos, na yung iba nga na parang, yung experience ko nga working in a government, ang daming entitled kasi malapit sila sa ganito, malapit sila kay ganyan, parang they feel like they're untouchable. Parang tayo kaya na Christians, na-remind sa atin na dapat mas maging confident tayo na we will feel untouchable kasi we are the children of God. Tatay natin si God. We have a Heavenly Father na sabi nga kanina na He's God and He's in you. Tapos yung iba feeling entitled na because malapit lang siya kay congressman, kay governor, ganun. Pero alam mo yun, pero yung sa atin naman na knowing who we are in Christ and who He is in our life, hindi to boast naman, but we have this humility na parang na-remind din sa atin na we are nothing without Him. Kasi we are sinners. Pero yung nakita natin yung value natin na, wow, mahal na mahal pala ako ni God. Kasi yun nga, He shed His blood for us to save us. At napakaganda lang na reminder sa atin of who we are in Him and kung sino ba talaga tayo sa Kanya. And ayun, everyday battles natin na we are more than conquerors kasi hindi lang tayo warriors, di ba? But we are also more than conquerors kasi pinanalo na ni God yung battles para sa atin. It's just that we just have to change our mindsets na yun nga, paano ko ba? Na-overwhelmed lang, Pastor. Okay, na ang ganda lang talaga na maalala or ma-meditate yung goodness ni God. And yes, we are warriors, mighty warriors ni God. Ayun, so yun lang. Nawala na yung gusto kong i-share. Ayun, so super excited lang. So good morning sa ating lahat and God bless sa ating lahat. We will have our own battles today, pero we will win that battle because Christ is in us. Yun lang po. Amen. Thank you so much for that, Sister Hanelin. At nasabi mo naman na. Nasabi mo na yan. And we are so thankful na yun nga yung nangyayari sa atin. We are becoming a mighty warrior of God in our personal or different personal battles. Next, yung mga nagpe-prepare dyan. Si Herschel ata kanina. Ako po, Pastor. Good morning po sa lahat. And thank you po sa word. Actually, kamuntikan po ako hindi makasali sa morning devotion kasi nag-alarm ako, tapos enough ko, tapos sabi ko, i-idlip muna ako. And nung maya-maya, 5:27, hala, bakit ganon? Sinubukan ko pa rin humabol and thank God kasi naabutan ko yung ganitong topic which is a big impact rin po sa life ko kasi
ang dami ko rin pong fear dati na I fear socializing people po na ayoko po talagang kumakausap. Dati friendly naman po pero since lockdown is hindi na po. Ayoko pong nakiki-interact sa people and gusto ko po mag-isa lang ako ganyan. Siguro yung fear ko po dun is yung socializing po tapos yung low po yung confidence ko para humarap po sa ibang tao. Pastor. Tapos yung nagsimula na nung during lockdown, pumupunta si mama dito sa bahay para po isimulan yung Soniel and pinag-aralan po namin yun hanggang sa pasulpot-sulpot po ako sa church and hanggang sa nagkaroon ako ng cell leader. Nagulat ako kasi biglang sinabi ni mama na maging cell leader ko si Ate Daisy. And ayoko nga po talaga maka-interact sa people kaya medyo naging hesitant po ako that time. Hanggang sa sinabi rin ni Ate Mau na may practice na for instruments sa church na si Kuya John Mar daw yung magtuturo. The first 2 weeks po ng practice is hindi po talaga ako nakisali kasi nga natatakot talaga ako maki-interact. Hanggang sa nakisali ako and nagkaroon kami ng one-on-one ni Ate Daisy ng cell group hanggang sa nagkaroon ng open cell group na nakita ko pa na unti-unti pong na-overcome yung fear ko and nakaka-socialize na po ako na nafa-fight ko na po yung anxiety ko na makipag-socialize sa people. And I'm so happy kasi dahil po, yun nga po yung nagiging hindrances yung fear po na lumapit po yung mga fear po is nagiging hindrances po na lumapit po sa Panginoon. Tapos yun nga po, Pastor, na until naging consistent po ako sa cell group and sa practice at saka sa church is nakita ko po yung unti-unti ko pong pag-overcome. And yung isa pa po dun is yung negativity po sa problems. Ngayon po kasi is we are facing crisis in the family and there's something wrong with the health of my mom. And kung siguro dati umiiyak na po ako, sobra na po yung pag-worry ko. Pero nagulat po kasi hindi po ako masyadong natakot ngayon. Hindi po ako masyadong napanghinayaan kasi parang na-realize ko na pag meron po pala talaga si Lord sa buhay niyo po is hindi ka na po masyadong mag-worry. Nagkakaroon na rin po ako ng trust sa kanya na dati may mga doubts. At ngayon, na-realize ko po na I am fully trusting him na pala kasi hindi na ako ganong nag-worry kahit na we're facing some problems. Ganun po. And yun nga po yung iba po talaga ang buhay pag meron po siya. Kaya thank you po talaga na thank you po sa kanya na nakilala ko siya and thank you sa mga people around me na nag-push sa akin para makilala siya and hindi po ako give upan. Pati rin po si Ate Nova, thank you kasi everyday po siya mag-send ng memory verse sa akin dati and ang sinner lang po ako sa kanya. Sinner lang po ako sa kanya and still it's na nakatulong po yun sa spiritual growth ko. Yun lang po, Pastor. Wow, praise the Lord. And salamat din po mga kapatid who have contributed para ngayon ay kasama natin si kapatid nating Herschel, isang naging mighty warrior din. Salamat na may mga willing na nagpagamit sa Diyos sa buhay nila Auntie Christina who have started that Soinel sa kanila at mga nagtuturo ng instrument. Praise God sa buhay ni Brother John Mar. And then sa kanyang cell leader, wala dito si Daisy. Of course, Sister Nova who is always doing the follow-up sa mga kung saan siya nililid ni Lord na i-follow up. So, ganun din pala yung pagkaka-build up ng isang mighty warrior is nangangailangan ng participation ng mga ibang mga kapatiran. So, salamat po sa mga nagiging instrument ng Diyos to bring transformation buhay ng isang tao. So, ituloy na lang natin dito sa kanyang lola, si Auntie Christina. So, hindi nakakaalam, maglola po sila, si Herschel at si Auntie Christina. Sabi ni Auntie Christina dito, sa fear ako kasi minsan natatakot ako sa mga dumarating na subok sa aking pamilya. Tulad ngayon, mayroon na naman kaming problema, but not only mild problem, but is quite serious. Bigla na lang nagkaroon ng sakit si Mary Grace. Hindi pa nga kami nakakabangon sa nagdaan naming hirap kay Kaiser. Eto na naman kami, matitaste sa faith namin. Minsan nalilito ako kung bakit ganito. We need prayers. I need to be strong enough.
Yes, Auntie, we are here to pray with you, and we are here to just surround you with prayers. And yes, mapagtatagumpayan niyo po yan because we believe sa faithfulness ng Diyos. We believe in the power of God to bring healing. And we believe in the power of God to bring provision po na pangangailangan ng kanyang mga anak. So we'll include that in our closing prayer later. At ngayon, baka meron pang gustong mag-share. Yan si Kuya Louie. Mag-share. Okay, check po Kuya. Yan, medyo... Meron na. Medyo nagpalit kasi kami ng iPad kasi nalubat na yung isa. Hello. Pwede na? Claire. Ayan. Yun, tama nga. Yung nabanggit ng mga kasama natin na iba-iba talaga ang mga pinagdadaanan ng families natin. Nagmayat kami adadag ito na antiyo gadadalan ang parimayat matlang kada tayo stay faithful tayo kun dahil we believing in the purpose of God nga talaga kat datoy may isang declaration matlang datoy daw takpon lang di prayers yo iti kinadado ti pagdalanan ti families kat ada datoy kun anamad kami nitoy nga when the Lord turns his eyes toward us kun anatoy He does not look at our past. He does not look at our failures. He does not look at our circumstances. Akas na ibaga ni besta tayo mo ti pinagdalanan na idi kanadamot pa dagidadungo pa yung secrets iti biyagmi katada nga get me nga ma-overcome dagijay get me nga marikna di putputdo nga purpose ni God iti panagbiagmi tapno ti kasta katada nga mausar nga usto baning encouragement ba't lang iti kapag tayo. Alright, so meron pa bang maglalast? Siya, Pastor. Yan, meron pa po. Nagsapa tayo amin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kunak nga, siyakmot, di may isang mighty warrior. Masapol nga i-conquer kung matibagbagik. Tapno nga ag-operate dagiti nga fear, inferiority kan, negativity kan, agya-agyaman manan iti dagiti nga nanggagak Pastor talaga nga dagita nga amin nga kat isu ti mangititad ti encouragement kanyak tapno anak nga madismaya or anak nga maawanan iti pag-asa kat dagiti nga agpaiso iso nga salamat kat iji nga narugyan iti pamilyak nga kat kahit ko nga itul-tuloy lata babaan mo't lang iti tulong ni Apo kan kanyayo amin. Kat salamat kat ada iti kuangay manan iti side na ta idi lakay ko nga kunak nga mayat mo't nga apan ni man pasyaran sa birthday na ako maidikalman namahang kami nga nakapan kat kunak nga siguro ngay kat baka may samanan da iti nga kwata bigla nga na-stroke di dyan ay katugang nga lalaki ni Daddy Ernie ngay kat wala nga ay mayat sa nga apan bisitaan kat ibagbagak piman kanya sis Vels kat win tayo kitan kung napiman kat ibalak mi Pastor nga kat no Thursday napan ito yung matlang asidag ti sablan ito yung kamog may sa nga barangay kamog kat isumot Pastor ti ko na nga ayo talaga nga hanak nga agtalok kadagi nga hindrances wenno hanga isu ti mang pakanyak no di kat di ada may saakmat nga kaslakan ni Gideon nga italok amin ka ni Apo. Salamat. Data lang, Pastor. Thank you very much. God be the glory. Amen. Yes, salamat na tayo po yung nag-apply ng mga natututunan natin. Hindi natin mapipigilan yung mga yan. Each and every one of us are experiencing battles in life. Pero ito nga it's an opportunity to apply becoming a mighty warrior. At dito natin talagang ipapamuhay itong natututunan natin.
So, sasama din natin yan sa prayer later.